Magandang umaga mga ka-tortoise. Sa mapagpalang araw uli sa atin. Medyo makulimlim ngayon dito sa amin. Narito yung ating tortoise ngayon, si Ugwe. Hi. Ibabas sana natin siya, sukat bas. Kaya lang, soak lang yung nagawa ko ngayon kasi nga medyo makulimlim dito sa amin. Kumbaga, hindi ganong nasisinagan ng araw. Pero sa ngayon, tingin ko naman ay okay pa si Ugwe kasi naglabas na siya ng urates. Yun yung mga kulay puting parang kala mo yung mga bubble gum na lumalabas sa kanila. So, maginawa sa pakaramdam nila pag lumalabas yung gano'n. So, medyo lumaki na naman si Ugwe. Mamaya titimbangin natin siya kung ilang kilo na. Nung huli natin siya tinimbang ay 1,010 grams. So, hopefully, medyo malaki na siya ngayon. Kumbaga, mas naragdagan na yung bigat niya. Mukhang ramdam ko naman sa hawak ko sa kanya na bubigat na siya. Ito si Ugwe. So yun, mga ka-tortoise. Pinutol ko lang saglit yung video at gawa nang nagpupo na si Ugwe, yung ating tortoise. Papakita ko sa inyo. So yun, mga ka-tortoise. Yung pupo ni Ugwe. Medyo malaki na. Sayang lang, hindi siya masyadong naarawan ngayon para sana mas makapagpupo pa siya. Kasi pag naarawan sila, dun medyo kumbaga nakakapag-relax sila, nakakapagpupo sila ng ayos. So, pero okay na din to. At least nakapaglabas sila ng kanilang pupo. At siguradong ngayon ay medyo nagugutom na rin to. Kasi kagabi pinakain ko lang siya ng mga pellets para lang kumbaga maibsan lang yung kanyang gutom. Ngayong umaga mangunguha tayo ng dahon ulit ng mulberry para mapakain sa kanya. So ngayon mga ka-tortoise, mangunguha muna tayo ng pagkain ni Ugwe para may set natin. Pero bago natin siya pakainin, paglalakadin lang muna natin siya. Tsaka titimbangin muna natin para kumbaga yung makuha natin yung raw na bigat niya, yung wala pa siyang kinakain, para makita natin kung siya'y lumaki pa ulit. So, samahan niyo ako. So yun mga ka-tortoise, maglalakadin lang naman natin si Ugwe dito sa harap namin. Medyo maganda naman yung panahon ngayon, hindi naman maulan. Kaya magandang panahon para siya'y mag-exercise. So yan mga ka-tortoise, yan si Ugwe. Medyo nananan siya pa. Mamaya maglalakad na yan pagkatapos ng kumbaga i-check muna ang paligid. Sila nga pala laging safety first, kaya kumbaga bago sila hukbang talaga tinitignan muna nila ang kanilang paligid kung meron bang mga aso o threat sa kanya. Ibag lang natin. Oh yeah, si Ugwe. So, pagka nakapaglakad na ng konti ito si Ugwe, manguha lang tayo nung dahon ng mulberry kasi yun yung maganda sa kanya. So ayan mga ka-tortoise, mukhang gutom na talaga to si Ugwe. Kung ano na lang kinakain na naman. Kaya medyo mahirap talagang palakadin ng tortoise sa labas. Dapat talaga bantay na bantay. Kasi ano naman, pati naman kalsada kinakain. Kaya papasukin natin doon sa loob at ay Ugwe. Tubi na. Kung ano kinakain nila. Medyo masama kasi sa kanila kapag napasobra sila ng kain ng mga bato. Naiipon kasi sa katawan nila yun. Marami na rin ako nakapanood na gano'n nangyari, na namatay yung kanilang mga tortoise.
So, papasok na muna natin siya sa loob. At mangungulan tayo ng dahon ng mulberry para may pakain sa kanya. Ito mo, ang amos muna. Hangain ka kasi ng bato. So, ipapasok muna natin ito sa loob. At medyo nakakangalay na nga rin ang bigat niya. Itimbangin natin siya mamaya bago natin pakainin. So, mga katortoise, mangunguha lang tayo ng dahon muna ng mulberry. Ito yung mulberry natin dito. Ito yung kinuhanan ko nung cutting nung nakaraan. Kaya lang, hindi naging matagumpay yung aking pagpapaugat. So, dadahonan na lang muna natin to sila para makuha natin pagkain ng ating tortoise kay Ugway. Ang pagkuha, kagaya ng sabi ko, yung medyo malalaking dahon na. Kasi mahilig ang tortoise sa ganito. Kailangan lang natin siyang hugasan bago natin ipakain. Kasi minsan may mga insektong nakatira sa ilalim ng dahon nila. Kagaya niyan, yung mga puti-puti niya sa ilalim, kung makikita nyo, yan ay mga bahay ng insekto. Kaya kailangan tanggalin. Mulberry talaga ang pinakamagandang pagkain nila. Kumbaga, yung mga pinapakain pala natin noon, pagkakamali ko, ng mga lettuce, hindi pala pwede sa kanilang marami na ganun. Pero binibigyan din dapat. Kumbaga, parang kasama lang sa kanilang diet. So, mangunguha din tayo ng ito, yung sweet potato. Talbos, hindi naman talbos, yung dahon lang nito na medyo malaki din. Kukuha lang tayo ng ilan kasi hindi rin maganda pala sa kanila na sobrang dami nito. Mga 3 dahon lang, tama na yun. Tsaka, makakuha na rin itong mga mustasa na inanuhan na ng insekto. Dahon ng mustasa. Pipili lang tayo ng medyo mukha talagang wala nang maganda-ganda dito. Tatanggalin ko na ito. Pinaano na kasi ng insekto, kaya pumangit na ng pumangit. Hindi ko alam kung kakainin pa ito ng ating tortoise. Mas mabuti sigurong wag na. Para sigurado tayo. So mga ka-tortoise, magagawa lang tayo ng pagkain ni Ugway. Nakuha natin yung sweet potato lang, tsaka dahon lang ng mulberry. Kaya yun, sasamahan ko na lang siguro ng feeds tsaka ng calcium supplement para maging balance yung pagkain nila. So, samahan nyo ako. Mga ka-tortoise, ito ngayon si Ugway. Magagawa tayo ngayon ng kanyang pagkain. Ito, meron dito dahon ng mulberry. Hinugasan na natin ito. Gulang natin pagkain niya. Mulberry, oh. Tutupi lang natin. Tapos ito ring dahon ng sweet potato. Tutupi lang din natin. Ano natin ilalagay? Para sumakay lang doon sa kanyang pagkain. Tapos bibigyan natin siya ng pellets. Masuri pellets. Masuri itong nilipat ko lang nalalagyan. Okay. Mga pellets. Bigyan din natin. Tsaka itong Repticalcium. Once a week, magbibigay tayo nito para tulong sa kanilang pagpuproduce ng calcium. So ayan, konti lang. Talaga supplement lang siya, tulong lang siya kasi nakapag-produce naman sila talaga ng ganyan calcium. Basta nabibilad lang sila sa araw. So ngayon, bago natin siya pakainin, mas mabuti na timbangan muna natin siya para makita natin yung kanyang bigat. So meron tayo ditong
Yung ating digital na pantimbang, set up lang natin. Lagyan ng battery. Sana gumana kasi medyo ano na rin ang battery nito. Wala, ayaw ng baterya, papalitan natin. So yun mga ka-tortoise, na zero na. So titimbangan na natin si Ugoy ngayon. Pag ganitong kalaking tortoise, talagang kailangan na natin siyang ibaligtad kasi masyado nang malikot. Ibabaligtad natin pagtitimbang. Pero careful lang. Ayun, ang laki ng ibinigat. Nung huli ko siya tinimbang ay 1,010. Ngayon ay 1,171. So mahigit 100 grams. 150 grams ang kanyang inilaki. Talagang mabilis lumaki. So, babalik na natin. Dadalhin na rin natin siya doon sa kanyang lalagyan sa loob para makakain na rin siya kasi gutom na rin to sigurado. So ipapasok na natin si Ugoy sa kanyang kulungan. Kanyang bahay. Ito si Ugoy. Ito. Kaya Ugoy. Kaya kakain na. Mukha na namang nagulat. Kain ka na, boy, ha? So ito yung simpleng setup ng kanyang nakalagay lang sa batya kasi yung ginawa ko kulungan maliit na para sa kanya. Hindi na siya kasya doon sa pinto. So ito, merong heat lamp. Tapos ito yung kanyang ilaw. Sasaksak na natin. Yan. Yung kanyang UV light. Nilagay na rin natin yung kanyang pagkain sa tubig. So maya-maya lang kakain na rin ito. Medyo gusto lang muna niya sigurong magbilad sa init. Dito sa heat lamp niya para mainitan muna siya. So yun, maya-maya, di pa niya nakikita yung pagkain niya. Kakain na rin siya maya-maya sa pagka lalapit lang natin para makita niya. Yan, mukhang nakita na niya yung pagkain niya. Siyempre, gaya nung sinabi ko nung nakaraan, para rin siyang tao, una muna yung ulam. Una, hindi sigurado yung mga pellets. Yun, una mga pellets. So yun, hayaan lang muna natin kumain si Ugoy ngayon. Para mamaya ay baka matulog na rin siya mamaya. So yun mga ka-tortoise, napakain na natin si Ugoy, napaglakad na natin. Maya-maya matutulog na siya. Kaya makapagpahinga na rin siya. So maya-maya konti ay paglalakad din natin siya sa loob ng bahay para medyo maging pamilyar siya sa bahay natin. Kaya kasi paglaki niya, siguradong din siya maglalakad-lakad. So yun muna ngayong araw. Salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe.